Hello mga ka-mindset. So again, it's me, Mr. Choi. So alam ko iba sa inyo napanood na ang interview ni Ma'am Jessica Soho kay Mr. Mayor Benjamin Magalong. So actually merong sinabi doon si Mayor Benjamin Magalong, isang magandang quotes na sabi niya pa doon is man's desire is insatiable. So man's desire is insatiable. So para lang sa akin kasi mga ka-mindset, yung insatiable niya kasi doon parang medyo naging negatibo ang dating para sa ating mga viewers. So sabihin ko lang sa inyo mga ka-mindset, paano ba naging insatiable ang isang desire ng isang tao? So ibig sabihin pala ng insatiable mga ka-mindset, yun yung walang kabusugan, walang katapusan, walang hangganan, o parang in short, walang kakontentuhan. So nagiging insatiable lang yung desire ng isang tao mga ka-mindset kung halimbawa po masyado ka ng maraming inaapakan, sinisiraan, o sinisirang buhay, hanggang sa dumating sa puntong ikaw ay gumagawa ng masama, nagnanakaw. So doon yung nagiging insatiable. Kumbaga yung desire mo is hindi na naging maganda. Kasi nga, dumating ka na sa puntong negatibo, gumagawa ka ng mga bagay-bagay na kahit alam mong masama, is tinutuloy mo pa rin kasi nga dahil sa desire mong makamit yung mga pangarap mo. Let's say, gusto mong yumaman, gusto mong umahon sa hirap, gusto mong magkapera, kaya ginagawa mo ang lahat kahit marami ka nang naaapakan. Well, in a good terms naman, sa being insatiable ng desire ng isang tao, pag ginamit mo naman ito sa isang mabuting paraan, isang magandang gawain, yung pagiging desire insatiable natin is hindi siya magiging masama. Let's say, halimbawa, gusto mong yumaman, gusto mong magkapera, gusto mong umahon sa hirap, pero ginagawa mo isang mabuting paraan. Gumagawa ka ng tama, gumagawa ka ng mabuti, may takot ka sa Diyos, may respeto ka sa kapwa, hindi ka nang aapak, hindi ka nang lalamang, o hindi ka nagnanakaw, for sure yung pagiging desire insatiable mo is maganda po yun. So hindi po masama ang pagkakaroon ng insatiable, gutom, walang hangganan, kung tama ang iyong direksyon, di ba? Let's say for example, ang desire mo is tumulong sa kapwa. So wala po yung hangganan. Kung gusto mong tumulong hanggat gusto mo, hanggat meron ka, pwede mong gawin. So yun yung ibig sabihin ng insatiable ng isang tao. So depende kasi yun sa paggamit, depende yun sa kung paano mo ginagawa yung desire mo sa buhay. Hindi yung basta lang may maapakan ka, kahit may ninakawan ka na, may inagrabyado ka na, itutuloy mo pa rin kasi nga, yun yung ambition mo, yun yung goal mo. Pero in another way, kasi nga in other way, gaya ng sinabi ko, pag gagawin mo yan ng mabuti, tama, angkop, may takot sa Diyos, walang inaapakang kapwa, walang ninanakawang tao, for sure, yung pagiging desire insatiable natin is merong magandang patutunguhan, merong magandang papupuntahan. So yun lang mga ka-mindset, no? Huwag tayong mawala ng pag-asa. Continue lang natin yung desire natin, yung ambition natin, but please in a proper way, in a proper manner, in a good way. Dapat meron tayong takot sa Diyos. Huwag man lamang, huwag mang apak, huwag magnakaw sa kapwa nating tao, huwag magnakaw sa kapwa nating may hirap o kahit sino man yan. So yun lang mga ka-mindset, ulitin ko, desire is insatiable. So gamitin mo lang ito sa tamang landas para for sure positibo yung magiging kakalabasan. So once again, it's me, Mr. Choi. Mindset is power.